merong mga naka-schedule na preacher na na hindi makakadalo, no? Kasi merong mga pangyayaring hindi maiiwasan. Doon lang ako nakakapag-preach noon, ano? Reliever ako. Pero sa ang matindi, kagaya rin ng lesson ni Brother Sanba, matinding utos sa akin ni Kuya Nonoy at ni Brother Ben Carrion, ano? Lagi kang may prepare na lesson. Kasi hindi natin maiiwasan kung minsan na walang tagapag-aral. At minsan parang gusto kong tuwa ako pag walang dumating. Kasi pagkakataon ko na. No, kasi sayang naman lesson ko nung nakaraang buwan ko pa inihanda, pero hindi ako makapasok dahil nga may mga schedule na preacher. So dito ako nagpasimula at yun nga, muling nakabalik dahil nga nung Nonoy ay kinausap ko ni Brother Jim na kahit paano ay makapunta na kahit na twice a month. Dahil marami rin po naman akong schedule sa ibang lugar. Okay, so doon po sa mga naka-online pa ba tayo? Doon po sa mga naka-online, magandang umaga po at sana magkaroon ng pagkakataon na kayo po ay ma-meet namin dito face-to-face. Mas maganda po ang face-to-face, no? Dahil sabi nga ni Brother Samba, dito sa Hebrews chapter 10 yung Brother Samba, na dito po, kapag nagkakita-kita tayo, mai-apply natin po yung pagmamahalan sa isa't isa. Ngayon ang talagang pangunahing purpose ng Diyos, no? Na sa ating pagkakatipon. Nakita natin ang isa't isa. Makita ko si Sister Jean, no? At masabi ko, I love you. Yun, no? Para maipadama natin yung ating pag-ibig sa isa't isa. Hindi lang si Sister Jean, bakit mag-selos naman iba. Lahat kayo. Okay? Lahat kayo. Okay, so magkita ni Brother Sanba. At masaya ako dahil ngayon ay nakita kami. So wala na pong ano yan wala na pong surprise, no? Ang ating pong pag-aaralan ngayon, sama-sama natin pag-aaralan ay yung 7 ones of the Ephesians. Yung 7 ones of the Ephesians. Maraming ito ay madalas pinaka-abuse na talata, ano? Kasi yung mga debater dito pumupunta tapos kinukuha nila out of context. Dito titignan natin yung konteksto ng 7 ones. Bakit ito nabanggit niya Apostol Pablo dun sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Siyempre, wala dito yung yung sa kabila. Hindi nakalagay yung sa kabila, yung nakikita mo yung susunod. Hindi. Okay, hindi na set, ano? So ayan yun, no? Ay, hindi pa, paano bang gagawin natin? I-adjust natin kasi hindi kita lahat. Tapos meron siyang pinipindot dito and ano ba yun para doon sa window? O ganyan na lang siguro. Kasi nakikita natin dyan. Yun na lang. Kasi ito, medyo nakikita natin. I-adjust na lang natin ang konti. Okay na yun. Gusto mo ganyan na lang? Ganyan na lang. Kasi ito na mabasa. Kahit pa paano mabasa. Ang screen lang, pwede natin siguro i-adjust ng konti. Pero okay na yan. Okay, so ayan po yun. Sinasabi kong 7 ones. Babasahin po natin sa NIV. Sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Sabi dyan, there is one body, one spirit, as you were called to one hope when you were called, one Lord,
one faith, one baptism, one God, and the Father of all, who is over all and through all and in all. So yan po yung sinasabi nating 7:1. Sa Tagalog po niya, ang sabi, ay may isang katawan, isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa, ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw ng lahat at sa lahat. Okay. May 7:1. Pero ito ay isinulat niya sa mga taga-Efeso. So, kung ito ay sinulat niya sa mga taga-Efeso at para maintindihan natin yung sinasabi niyang ito, para hindi naman natin siya kunin out of context, no? Gagamitin natin, patunayan niya natin sa katawan, sa espiritu, no? Ilagay natin doon sa konteksto niya. Bakit sinabi ni Apostol Pablo itong mga bagay na ito. So punta tayo sa history ng Ephesian Church, no? Ang Ephesian Church nagpasimula po yung sa 12 alagad, no? At ito ay bunga ng pangaral ni Apollos. Actually, hindi po si Apostol Pablo ang nakapag-establish nito kasi nung pumunta siya sa Efeso, may nakita na po siyang 12 alagad. Ayan. While Apollos was at Corinth, no, nagkasalisi po sila eh. Si Apollos nasa Efeso, si Pablo nasa Corinth, nagkabaliktad po sila. No? While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There, he found some disciples. So, alam naman natin, binubuan yung church, di ba? 1 disciple, plus 2 disciple, plus 3 disciple. Pag yung marami na yan po ay church. No? Ang plural ang collective, no, ng disciples ay church. Kagaya rin po yan ng fish, schools, di ba? Yung bird, flock, di ba? So yung po yun, no? So meron siyang dito hindi binanggit yung 12, pero itong some disciples nito ay 12. At ito yung nagpasimula nung AD 54. No? Nung pumunta si Apostol Pablo sa Efeso, no, sa Acts 19, nakita na nila ito. So ito ay around 54 AD. So ibig sabihin, yung church na yan ay nung 54 AD pa umiral na yung church na yan. Kaya lang sa pag-iral ng church na yan ay doon sa second missionary journey ni Apostol Pablo, may nakating sa kanyang message na may mangyayari sa church na ito. Okay? Kaya nga, sa kanyang pagta-travel at gusto niya makarating agad sa Jerusalem noong time na yan, ayaw niya na nga pumunta sa Asia. Pero sinikap niya pa rin magkaroon magpatawag ng meeting sa mga elders nung naandun po siya sa Miletus. Okay? Nagmamadali na ipon niya ng mga tulong para sa Jerusalem, pero meron siyang worry, no? Nag-worry siya, may mangyayari sa Ephesus noong 57 AD. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya mula sa Miletus, galing sa Miletus, pinatawag niya sa Miletus yung mga elders ng Ephesus. At yun yung mababasa natin doon sa Acts chapter 20 verse 16 to 17. Ganito ating mabasa, buti hindi Okay, sabi doon, Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem, if possible by the day of Pentecost. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. So, ninais niya na ipunin yung elders ng church. Pinapunta niya na instead na siya ang pumunta doon sa Asia,
Sila na ang pinapunta ni Paul doon sa Miletus. Okay, ito yung okay, pasok pa. Ito yung meeting. Ito yung nangyayari sa meeting. Ito yung gustong ipabatid ni Apostol Pablo na mangyayari sa taga-Ephesus, no? Yung church ng Ephesus. Ang sabi niya sa mga elders, keep watch over yourselves and all the flocks which the Holy Spirit has made you overseers. No? Yun yung ginawang tagabantay, overseer ng church na yan. At ang Holy Spirit mismo ang pumili sa inyo. No? Be shepherd of the church of God, which He bought with His own blood. Sabi niya, I know. Sabi niya, tapos ng meeting na ito, yan, na-apply yan sa matagal na future pa. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, after this meeting, kapag ako'y naghihiwa-hiwalay na tayo at humiwalay na ako sa inyo, iniwanan ko na kayo. Sabi, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years, sinasabi niya na ito, I never stop warning each of you night and day. So itong meeting na to, para dito sa mangyayaring ito. At sinabi niya, for 3 years, sinasabi ko na sa inyo yan. At talagang pinag-iingat sila sapagat ito'y tunay na mangyayari sa church ng Ephesus. Ano yung mangyayari sa church ng Ephesus? Papasukin sa mga savage wolves. Ibig sabihin, outsiders. Okay? Actually, not really an outsider siya. Yung mga Hellenists yan eh. Mga Judaizers. Okay? Mga Hudyo na hindi tumatanggap sa ating Panginoon sa Kristo, pero napapasok rin naman sa church. Okay? So mga savage wolves. No? Sabi diyan, will come in among you, will not spare the flock. Ako sabi, even from your number men. Ibig sabihin, mula doon sa mga elders rin. No, na-influential sila ng savage wolf. Ano ang gagawin mga ito? I-distort yung katotohanan at kukuha sila ng mga alagad sa hulihan nila. Ano mangyayari sa church ng Ephesus? May split. Di ba? At yun yung worry ni Apostol Pablo na ang church ay may split. At dito makikita natin, ang church ay split dahil sa sa mga infiltrators. Yung mga pumapasok. Nakita niyan? At yun, sabi niya, be on your guard. Okay, so ayan po yan. May ating illustration. Ito yung mismo sa Ephesus na nakakita siya ng 12 school. Tapos nung AD 57, miniting niya nga yung mga elders para dito sa tunay na mangyayari. Hindi pa nangyayari, alam na ni Apostol na na mangyayari. Kaya yung mga elders, yung mga leaders ng church, ay pinagbili na niya. Bantayan niyo ang iglesia. Bantayan niyo ang bayan ng Diyos, Bantayan niyo itong church ng Ephesus, iglesia lokal ng Ephesus, sapagat papasukin kayo at pag pinasok na kayo, i-influensyahan kayo mismo at yung iba sa inyo may influensyahan, magdadala ng alagad sa hulihan nila. Okay, ayan yung illustration. Sabi ni Apostol Pablo, papasukin kayo ng savage wolf pag lumabas na ako, pagkatapos ng meeting na ito, itong mga elders, influence ng savage wolves, maapektuhan yung church ng Ephesus, yung mga iba rito magdadala sa hulihan nila. Iba na split, yung iba na andun na. Diba? Ito yung picture na nakikita ni Apostol Pablo. Kaya siya nag-worry. So, kaya
Kaya nagkakaroon ng ng split of the church. Nagkakaroon ng division. Dahil sa sa mga church leaders na yan, na pinasok ng mga savage world, na impluensya galing sa labas. Okay? At tapos impluensya galing sa loob. At yun nga, ay nagkakaroon ng paghihiwalay. Hindi pa nangyayari po, Okay. Hindi pa nangyayari. Sinasabi pa lang ni Apostol Pablo na ito ang tunay na mangyayari. 57 AD. Nakulong naman si Apostol Pablo noong 62 AD. At sumulat nga niya sa Ephesus. At isa sa mga taga-Ephesus na iniwan niya ron, si Timothy, sinulatan niya rin. At sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, ito kanyang warning ito, nangyari na. Okay, so yan po yung sa Timothy chapter 1, verse 3 to 7. Sabi niya, as I argue when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine. Nakita niya? Meron na. Umiiral na. May nakapasok na na gustong maging teacher at ang turo nila ay other doctrine. Ibang salin, strange. Hindi talaga yun ang doktrina ng mga apostol. Hindi talaga yun ang doktrina para sa church. Kundi ito ay ibang doktrina na, ibang aral na. Nor give heed to fables and endless genealogies which cause disputes. Pag meron ng ganyan, may dispute na, merong dispute na. Kaya yan, rather than godly edification, which is in faith, now the purpose of the commandment is love. Kaya kung sinasabi sa ito yung purpose ko, love from the pure heart, from good conscience, and from sincere faith, from which some have strayed, okay, have turned aside to either desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they appear. So, pumasok na sila, gusto pa nila sila pa yung tagapagturo, preacher, teacher ng church. Ang problema, tagapagturo na nga sila, nakuha na yung position na yun. Ang problema, tinuturo, hindi naman pinag-aralan. Hindi naman nila alam yung law. Hindi naman nila alam yung Bible. Di ba? Siyempre, kung hindi mo alam ang Bible, ano mangyayari sa'yo? Ang may tuturo ba, Hindi totoo. Mali. At kung hihingan ka ng book, chapter, and verse, hindi mo siya mapatunayan. Saka natin yan, asan sa Biblia? Wala. Kasi nga, yan ay nangyayari sa panahon natin. Maraming gusto maging teacher. Lalo na sa mga denomination. Gusto nila maging teacher. Pero, puro kwento na lang, puro opinion na lang. Wala naman talaga sa sa Biblia o sa kautusan ng Diyos. At yan nga yung nangyari. So kung ano yung pinangangamba ni Apostol Pablo after 5 years, nangyari nga. So, alala si Apostol Pablo na mangyayari. Pinagbantay niya na nga yung mga elders. Pero nakapasok pa rin. At sa pangyayaring ito, na sumulat siya kay Timothy, nangyari nga. Na napasok na nga sila at na-influensya na nga sila at nakapagturo na ng mga strange doctrine at nag-cause na ng disputes at na-split ang church. Okay, na-split ang church. Okay, illustration tayo. Yan, nung magpasimula yung church, tapos sinabi niya, mangyayari ito, at tunay nga nangyayari ito. Ang sandaling panahon, from 54 AD to 57 AD to 62 AD. So sa panahon pa lamang ng mga apostol, yung nararamdaman natin sa paligid natin, nangyari na sa kanila. Ang doon, sila ay inspired by the Holy Spirit. Tayo hindi. Di ba? Nakuha natin yan. So, napapasok ang church, bibigyan ng maling aral o mga ibang aral,
Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon ng dispute, nagkakaroon ng ng split. Pero itong problemang ito, makita natin para doon sa panahon nila, this problem did not happen only in Ephesus. It also happened in different local churches. So sa panahon nila, hindi lang itong Ephesus ang nagkaroon ng ganitong problema. Sa ibang mga congregation, nagkaroon rin ng ibang ng problema na katulad nila. At na-discuss ko na rin yata ito nung nakaraan. So pansin natin dito sa Roman Church. Di ba? Ephesus kanina binasa natin ngayon, Roman Church, ano sabi? I argue, brothers and sisters, to watch out for those to cause, split. Cause division. Nakita niya? Sa Ephesus, may nagka-cause ng division. Sa Romans, meron rin nagka-cause ng divisions. Okay? Minaster na ang division. Meron namang addition at multiplication. Bakit ang master nila division? Okay. Mga mathematician. Okay. And put obstacle in your way that are contrary. Meron yan? Laban. Contrary to the teachings you away from them. For such people are not serving the Lord, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. Nalulungkot ako, marahil yung mga kabataan sa TikTok. Ang dami niyan sa TikTok. Ang gaganda magsalita. Ngayon, ang binubuhos nila yung pagtakwil mo sa religion. Hindi na kailangan ng religion. Hindi na kailangan ng religion. Puro yun ang mga dinasabi nila. Inaalis na tayo sa religion. Yung mga kabataan natin, hindi natin binabantayan sa TikTok. Walang araw, hindi na rin sila maniniwala na meron talaga religion makapagdiligtas. Okay, so, ayan. Sa panahon nila, nangyayari yan. Dahil sa panahon natin, nangyayari yan. So, hindi lang sa Romans, sa Pilipos, yung binasa natin kanina, no? Ephesians pala, Pilipos nga. Sa Pilipos, no? Ang sabi diyan, for I have often told you before and now tell you again, even with tears, many as enemies of the cross of Christ, their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. At yan yung mga prosperity preacher. Ang ipinangangako yung mga materialism. Ang ipinangangako yung mga bagay na naandito. Pagyayamanin tayo ng Panginoon. Diba? At sinabi nga, kung hindi ka tao ng Diyos, hindi ka unlad. Kaya kapag hindi ka unlad, questionable ang pagiging tao mo ng Diyos. So, yung mga ganun ba, bine-brainwash yung mga tao. At yun nga, isa sa mga ito ay ito mga ito. Yung kanilang mind ay yung mga bagay na, nakaset yung kanilang mind, yung mga bagay lang na naandito. Okay, so, nakakalungkot. Nangyari sa kanila, nangyayari rin sa atin. Okay, sa Galatia, ganun din eh. Sabi niya, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Problema rin sa Galatia. May mga tao na gusto lang i-twist yung katotohanan, i-twist yung gospel. Ayan, i-pervert, distort. Yung mga word niyan, sa ibang translation, distort, twist, pervert. Yung tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ay na-twist. Kaya nga, di ba, yung pagsunod, pagkalahati lang, hindi na pagsunod. Ito rin, kung twisted yung gospel, ito ay gospel pa rin,
pagiging ang word na ginagamit niya ni related gospel. Okay? So, naalala ko yun. So, ayan, si Titus sinulatan for the churches in the island of Crete. Merong maraming island niya. Isang island, maraming churches. Sinulatan niya si Titus. At sinulatan niya si Titus, Apostle Pablo, ganun rin. Sa Crete, ito rin. No? Sa panahon nila yan, panahon ng mga apostol. For there are many rebellious people full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. Ayan, nakita na natin. Kanina sinabi ko, yung mga Judaizers, ayan na siya. They must be silent because they are disrupting full household by teaching things of dishonest gain. So nakita natin sa history, ito yung Roman world noon, di ba? Kumaalat na, nag-spread na. Sa Rome, nagkakaroon na ng split. Sa mga churches dito sa Crete, ganun din. Church doon sa Ephesus, sa Philippi, at doon sa Galatia. So, na-spread na sa mundo noon, panahon nila. Ito yung Roman world. Di ba? Ang bilis na kumalat. Yung problemang yan tungkol sa pag-i-split ng church, pagkakaroon ng division. At sa ngayon, pagkakaroon ng mga denominations. Di ba? Ngayon, kaya nga, sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Efeso para sa unity. Ang Efeso po, sa history po, no? Ang Efeso po ay binubuo, ando po siya sa Gentile, lugar eh. Natural, ang mga converts doon ay Gentiles. Pero siyempre, meron rin panakanak o few na mga Hudyo. Pero ang problema, ang mga Hudyo, sila ang nagkikreate nabasa natin, sila nagkikreate ng division eh. Okay? Kasi nga, maging si Noah, noong panahon ni Noah, ayaw ng mga Hudyo sa mga Hintil. Gusto nila sila lang ang liligtas ng Diyos. Gusto nila sila lang ang may Diyos. Nung sabihin ng Diyos na, punta mo sila. Siyempre, gusto ng Diyos, maligtas sila. Ayaw ni Noah. Tumakas si Noah, di ba? Hanggang sa Jowa ko rin, anak ng jowa ko. Jonah. Okay? Si Jonah po, kinain na nga ng malaking isda eh. Kasi tatakas siya eh. Tapos niluwa pa rin siya sa niya. Kasi nga, gusto ng Diyos na ang Diyos ay hindi impartial. Hindi siya nagsashow ng partiality. Ang gusto niyang maligtas, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Pero sa mga Hudyo, dahil sila napili, akala nila sila lang. Kaya pag meron silang na-convert na, kailangan na mag-convert ng Gentiles sapagkat tinukutot kay Apostol Pablo. Di ba? Siya ay apostles of the Gentiles. Natural, sino ang i-convert niya? Mga Gentiles. Di ba? So, ayaw pa rin nilang tanggapin ang mga Hintil. Kaya nga, dito sa sulat niya sa mga taga-Efeso, yun yung binigay niya ng diin. Sapagkat itong mga taga-Efeso ito ay ayaw tanggapin ang mga Hintil. Okay, so basta tayo, sabi diyan, kaya nga ito yung sulat niya, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. Sabi ng Apostol Pablo, mag-effort naman kayo para sa kapayapaan, para sa pagkakaisa. At yun nga yung purpose ni Apostol Pablo sa kanyang pagsusulat. Okay. Sa Tagalog, sabi niya, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod
na mangagbatahan kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa saan? Sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan. Magkaroon na ng peace. Peace tayo. Magkaisa na tayo. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo diyan sa mga taga Pilipos. Okay. Puntahan natin. Ano ba ang sinasabi ng mga Hudyo sa mga Hintil? Bagamat sila'y kasama na sa church, ito pa rin yung kanilang ibinabato sa mga Hintil. Ano sabi? Therefore, remember that formerly you Gentiles in the flesh who are called uncircumcision. Sino tumatawag sa kanilang uncircumcision? Yung mga circumcision. Oh, hindi kayo tuli. Ibig sabihin po nun, dumi kayo. Yan na lang. Huwag na natin sa banggitin yung tuli. Dumi kayo, kami malinis. Yan ang sinasabi nila eh. Dumi kayo, kami malinis. Diba? Sabi niya, remember that you were, that time separate from Christ. Wala kayong Kristo. Diba? Excluded kayo sa Commonwealth of Israel. Hindi kayo taga-Israel. Ang Israel, ibig sabihin, tao ng Diyos. Hindi kayo tao ng Diyos. Yun ang sinisigaw ng mga Hudyo sa mga Hintil. Okay? Ano sabi? Strangers to the covenant of promise. Yung covenant of promise, wala kayo nun. Kami lang. Kami lang ang mayroong covenant of promise. Kayo wala. Ayan, nasabi. Wala kayong pag-asa. Wala kayong Diyos. Sasakit na salita ito. Di ba? At yun yung pinaparatang ng mga Hudyo sa sa mga Hintil. Ano sabi? Yan yung mga Gentiles, sabi kami ay circumcised, kayo uncircumcised. Kayo separated from Christ, kami hindi. Kayo ay excluded from Israel, kami hindi. Kayo ay strangers to the covenant of promise, kami hindi. Kayo ay walang pag-asa, kami mayroong pag-asa. Kayo walang Diyos, kami may Diyos. Yun ang sinasabi nila. Okay? So, nagkakaroon tuloy ng division. Yeah? At sa tanang buhay ng mga Hudyo, bagamat ina-accept nila ang mga Hintil sa templo, naglalagay sila ng partition. Okay? So, bago pa nagiba yung templo, yung ginawa ni Solomon. Yung ginawa na ni Solomon, accepted na yung mga Hintil, pero merong dividing wall. May partition wall. Pwede silang pumasok sa templo pero nandun lang sila sa court of the Gentiles. Hindi sila pwedeng pumasok sa sa loob. Okay? Ephesians chapter 2 verse 13 to 15 sabi, but now in Christ Jesus, sabi niya, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace. Kapayapaan natin dalawa, Hudyo at mga Hintil, who made both groups. Ano yung group na yun? Grupo ng mga Hintil, grupo ng mga Hudyo, into one. And broke down the barrier. Ito yung dividing wall. Ito yung dividing wall. Sabi niya, wala nang dividing wall. Okay? By abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make the two into one human, thus establishing the peace. So, meron mga Hudyo, may mga Hintil. Pero sa mga sulat ni Apostol Pablo, basta nasabi niya, wala nang Hudyo, wala namang Hintil. Iisa na kayong tao. Dito niya ginawa yung tao na magkasama na ang mga Hudyo at mga Hintil at ang ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya lagi na rin natin sinasabi yan. The head of the church is Christ. Pero kuminsan sinasabi lang nila, pero sila ang nasusunod. Yung Christ, hindi naman nasusunod. Yung mga denominations, sinasabi, the head of the church is Christ. Pero hindi naman nila sinusunod. Pero ang tunay na tao ngayon, na ginawa ng ating Panginoong Kristo, wala nang sino-sino. Iisang tao na lamang kay Kristo na ang ulo ay siya.
Okay? Diyan niya in-establish. Wala nang separate wall of separation. Kasi tunay na meron yan sa sa templo. Yan ang wall of separation, nakita niyo, ayan yan, no? Yung nakaikot na yan ay wall of separation. So, binakuran yung mismong templo. Pero ito, kabuuan ng templo. Pero ang talagang templo ayun. So nakita niyo, hindi pa rin pinapapasok nila sa templo, sa actual temple, ang mga Gentiles. Dito lang kayo. Dito lang kayo. Naka natin yan. Tapos itong mga nakaikot na ito yung portico ni Solomon. Okay? Nakuha natin? So yan lang. Yan yung part of the Gentiles. Ngayon, ang sinasabi na po sa Pablo, sa katawan ng ating Panginoon Kristo, nang siya ay napako sa krus, tabuin niya yung yung pagkakaisa, inalis na ng ating Panginoon Kristo ito. Wala nang discrimination. Wala nang discrimination. Pero siyempre, yung templo hindi pa rin nagigiba, andun pa rin yun. No? Di ba? Andun pa rin yun. Pero dapat, tinatanggap na nila ang mga hentil sa loob. Okay? So, yan. Kaya nga, doon, nung giniba na ito ng 70 AD, no? Sabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? Wala nang bato sa kapwa bato na hindi maibabaksak. Pero luckily, wala nang bato, sa ibabaw ng bato na hindi babaksak, pero na-preserve itong stone na to. Ito po yung karatula. Yung pinakita ko sa inyo kaninang temple, dito sa bakod na to, na meron pong nakalagay na karatula na ang mga hindi pwede pumasok doon. Kapag ikaw pumasok, bahala ka kung ikaw mapatay. Hindi nila kasalanan. Dahil sa tindi ng mga galit ng mga Hudyo na ayaw nila mga hindi pumasok doon, posible ka mapatay. Kaya nga yung inscription na yon, yan yung law of commandments na andun po sa wall. Sabi, some of the signs which were placed on the sorek, ito po yun, have been discovered, for which one is picture to the left. Sabi niya, the scripture says, no outsiders, yung po mga Gentiles shall enter the protected enclosure around the sanctuary, and whoever is called will only have himself to blame for the ensuing death. So, yun talaga. At yun yung binabanggit ni Apostol Pablo doon na na law of commandment na naka doon sa wall of partition. Ayan. So, kung natumba na yan, wala na yun. Na, spiritual, tinanggal ang ating Panginoon Kristo. At literal, tinanggal ng 70 AD. At totally na nga yung mismong physical temple. Okay? Okay, so ito sabi diyan sa Ephesians chapter 2 verse 16 to 18, sabi, and that he might reconcile them both to Gentile in one body. The Gentiles and the Jews, ni-reconcile. Ano na-reconcile? Pinagkasundo sa isang katawan. Ito niya, sa isang katawan. Yung mga binibintang nila kanina, di ba? Sa isang katawan, through the cross, thereby by putting to death the enmity, yung away nila. And he came and preached peace to you who were far off. Sino yung far off? Yung mga Gentiles. And to those who were near, mga Hudyo. For through him, we both have access to one Spirit to the Father. So yung mga Hudyo, may one access sa Father, yung mga Hintil, may one access to the Father. Iisa lang yung access natin na Spirit, access natin sa Father. At iisa rin yung sabi niya po sa Pablo, ang mga Hudyo at mga Hintil, iisa lang ng katawan. Biro mo yung church ng Ephesus, na iisa lang yun, na i-split pa dahil nga sa away ng mga Hudyo at ng mga Hintil, na hindi naman dapat. Okay, so, kaya nga, pinaliwanag ni Apostol Pablo sa chapter 3, na ito ay naging mystery, na katotohanan hindi matanggap, kaya naging mystery. Okay?
Kasi yung misteryo, totoo naman yan eh. Kaya lang, may misteryo nga lang. Hindi maipaliwanag, hindi maintindihan. Nakuha natin yan? Yung mystery, katotohanan yon. Kaya lang nga, merong cloud na hindi mo ma-aro kung ano ang nasa loob. Di ba? Kaya nagiging mystery. At yun, naging mystery sa mind ng mga Hudyo. Hindi talaga nila matanggap ang mga hintil. Ha? Para silang si April Boy. Pag nakita nila yung mga hintil, di ko kayang tanggapin. Pero makikita natin sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila, ang sabi niya, this mystery is that through the gospel, the Gentiles are, is together with Israel. Mga Israelita at hintil, isa lang yan. Tagapagmana rin sila. Members together in one body. Sharers together. Kanina, wala rin covenant of promise, di ba? Pero sabi doon, sharers together in the promise in Christ Jesus. Sinasabi nyo lang yan, pero sa totoo, matagal ng panahon na ipinangako ng Diyos yung promise na yan, at ang nauna pa nga ipinangakuan niya, mga Gentiles. Di ba? Galatians chapter 3 verse 8, ipinahayag na ng banal na kasulatan na aariing ganap ng mga Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya, ipinahayag na kay Abraham ang ebanghelyo, yung promise niya kay Abraham na kayo'y pagpapalain, ang lahat ng tao ay pagpapalain sa lahat. And all the nations shall be blessed. Yun po yun. Yun yung ipinahayag na sa Pablo rito. So, ang appeal niya sa sulat na yan ay sila ay magkaisa. So, inalang natin, kinuha lang natin yung mga sinabi. Here's together with Israel, members together of one body, shares together in one, in the promise in Christ Jesus. So, yung 7 ones, iisa-isayin natin ngayon. Sabi doon, one body. Sinasabi niya, isa lang naman ito, Ephesian Church Yung mga Hudyo dyan, yung mga Hintil dyan, kasama kayo sa one body. Kaya nga, doon sa one church, ito, pinagtatalo na kinukuha, tapos inaagaw-agawan ng mga denomination. Noon, wala pang denomination ng churches. Walang Church of God, wala yung Baptist, wala. So, pero ito kinukuha nila out of context. Ang sinasabi dito, iisa lang naman talagang church yung in-establish ng ating Panginoon Kristo, at yung local church ng Ephesus, nakapasok sila dyan sa one body na yan, both Gentiles and both Jews and the Gentiles. Kaya sabi nyo sa Ephesians chapter 3 verse 6, this mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and shares together in the promise in Christ Jesus. Iisa lang. Iisa lang yung body. So, hindi dapat yan, mag-split. Hindi dapat magkaroon ng division. Hindi dapat mag-exist yung mga denomination. Kasi iisa lang talaga yan. Okay? Iisa lang talaga. Okay, one spirit. Yan, sinabi niya na rin niya sa Ephesians chapter 4 verse 3. Yung Jews and Gentiles sa Ephesus, united through the bond of peace. Sabi doon, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So meron ng isang espiritu. So dapat magkaroon na ng kapayapaan. Dapat manahimik na kayo. Wala nang away, wala nang enmity, wala nang away, wala nang disputes, wala nang division, wala nang split. Because you are in one spirit. Okay, sabi diyan, Ephesians chapter 2 verse 18, for through him we both have access by one spirit to the Father. Okay, one hope. Okay, dito sa one hope, sabi diyan, I pray, sinasabihan yung Ephesian Church,
composed of Jews and Gentiles. Hindi kayo dapat split, kayo dapat isa lang. Sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 18 to 19, sabi, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He called you, the riches of His glory, inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. Okay, natatandaan nyo, itong hope na ito, hindi lang ito para sa lahat ng tao, ito ay para sa lahat ng panahon. Kung natatandaan nyo si Apostol Pablo, nung naharap siya kay Haring Agripa, yung hope yung pinaliliwanag niya kay Haring Agripa, sabi niya, itong hope na ito, ito yung dahilan kung bakit ako sinasakdal nitong mga Hudyo eh. Ipinaliliwanag ko ng maganda, ayaw nila paniwalaan. Ngayon, ginawa nila, sinugaban nila ako, hinarap ako sa'yo. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, itong hope na ito, matagal ng hope ito. Pinangako ito sa mga magulang at ang 12 angkan, inaasahan rin itong makamit. At ngayon, ay pinangangaral ko para sa panahon natin ngayon, ayaw nila tanggapin. Iisa lang talaga ang hope. At yung hope na yan, sabi nga doon sa Acts chapter 26 verse 6 to 8, ang sabi, and now I stand and I am judged for the hope of the promise God made to the fathers. Sino yung mga fathers? Wala akong illustration dito. Okay, sino yung mga fathers na yun? Sila Abraham. Kina Abraham, ipinangako. Inasahan ni Abraham yan. Tapos, dumating yung, umiral yung time. Umusad ng time. Doon sa panahon ng mga 12 tribes, sino mga 12 tribes? Dahil ni Jacob. No? Yung 12 angkan. Okay? Yung 12 angkan, yung 12 tribo, sabi niya, earnestly serving God night and day. Bakit? Hope to attain. Di ba? For this hope sake, sabi niya, King Agrippa, I am accused by the Jews. Why should it be thought incredible by you that God raises the dead? So yung hope na yon, na ipinangako sa mga magulang, yung pagkabuhay na maguli, na yun rin ang gustong asahan ng mga 12 tribes. Kung tatandaan si Abraham na sabi, pero tanda-tanda na ni Abraham, hingi siya ng anak. Di ba? Kasi sabi ng Diyos dadami. Sabi mo, magiging sendami ng bituin sa langit, sendami ng buwangon sa dagat, tapos wala man lang akong anak. Tanda ko na. Si Sarah, lipas na. Menopause na si Sarah. Paano matutupad yung Anong ginawa ng Diyos? Di ba binigyan siya ng anak? Matapos bigyan, sabi ng Diyos, alay mo yan. Kasi ialay niya talaga eh. Ipinaliwanag sa aklat ng Hebrews na bakit niya inaalay? Naniniwala siya na bubuhayin siyang muli ng Diyos. So, naniniwalaan talaga ni Abraham yun. Yun ang inaasahan ni Abraham. Yun rin ang inaasahan ng 12 angkan at maging sa panahon natin ngayon, yun rin ang inaasahan natin na tayo muling bubuhayin ng Diyos. Iisa lang ang pag-asa. Nakanatan yan, iisa lang ang pag-asa. Okay, one Lord. Ayan, pinagtatalunan niyang one Lord. Sabi one Lord eh. Hindi po, lahat po ng one dito is hindi yan one literal. Ang ibig lang sabihin, kung sino ang Lord ng mga Hudyo, yun rin ang Lord ng mga Hintil. Pero kung bibilangin mo ang Lord sa Biblia, napakarami yan. Naka natin? Doon lang sa mag-ama, 2 Lord na yan eh. Ang sabi nga ni David, si David po, Lord yun, king yan eh. Di ba? Pero dito, makikita natin sa Psalm 110 verse 1, sabi, the Lord says to my Lord. Ilan ang Lord? Bakit sabi ni isang Lord? Natin yan? Yung iisang Lord na yon, siya na nga yun. Di ba? Yung Lord na to at Lord na to, ito yung pinaniniwala ng mga Hudyo. Yung Lord na to at Lord na to, ito rin yung pinangaral ni Apostol Pablo sa mga Hintil na dapat nilang paniwalaan. Kaya, iisa lang ang Lord ng
ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Iisa lang ang Lord ng mundo. Okay? Hindi po yan sa bilang. Yun nga yung sinasabi natin, yung one, kanina yung one spirit, one baptism, no? Yung lahat ng one na binanggit dito, yung 7 ones, hindi po yan isa sa bilang. Kundi yan po yung pagkakaisa. No? Ibig sabihin, mga Hudyo, kung ano man yung paniniwala nila doon sa Lord, pag dumami, sabihin pa natin, kung ano yung paniniwala nila sa Lord, yun rin ang paniniwala nito sa Lord, na dapat nila paniwalaan. Kaya ang sinasabi, we have one Lord. One Lord. Okay? At syempre, kung pinakikilala ng ating Panginoon Kristo na yung kanyang Diyos, ay yung kanyang Ama ay ang Diyos, at siya ang Panginoon, natural, yun rin yung ating pinaniniwalaan. No? Kaya kapag nananalangin tayo, at pinamamagitan natin yung Panginoon, ating Panginoon, Yesu Kristo. Okay, one faith. Ayan, one faith. Di ba? Yung Gentiles, ano? Yun, kung ano yung faith ng mga Hudyo, yun rin ang faith ng mga Hintil. Sa Romans chapter 1 verse 16, ang sabi, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and then to the Gentile. So isang ebanghelyo yan. So iisa lang yung faith na dapat paniwalaan ng mga Hudyo at dapat paniwalaan ng mga Hintil. So kung iisa lang yan, bakit maghihiwalay pa? Di ba isa lang? Ano pa yung isa? One baptism. Ayan, pinagtatalunan yan. Oy, one baptism. Sabi sa Biblia, one baptism. Kukunin niya out of context. Ano sabi? Kung one baptism, pag-aralan natin maigi. Meron sabi, baptisman mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Eh, dito naman, baptisman mo sila kay Kristo. Di ba? Ilang baptism na yan? Dalawa. Hindi po, kahit siya ay banggitin mo, baptismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At dito naman, binabanggit niya, baptismo kita sa Espiritu, sa pangalan ni Kristo. Isa lang po yun. Iisa lang. Katunayan nga, ang baptism sa Biblia, napakarami. Yung nga po sa history ng church sa Ephesus, matapos baptismohan ni Apollos, binautismohan ni Pablo eh. O nakailang bautismo sila ngayon? Nakadalawa. Pero isang bautismo lang yun. Nakita natin yan. Kung may time tayo paliliwanag natin kung bakit isa lang yun. Ang magpapaliwanag sa atin, hindi po ako, kundi si Juan. Kay Juan ang galing yan eh. Si Juan na taga-bautismo ang papaliwanag sa atin kung bakit isa lang po yung tatlong binanggit doon po sa kaso na yun. Okay, so Matthew chapter 28, verse 19 to 20, and so therefore, go and make disciples of all nations, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, kulang yung ating illustration. Pwede natin sanang gawing illustration yung binabanggit ni Juan Bautista, pero sa next time na po natin ilalagay. So, one God. Ayan, pagtatalunan. So, ilan ba talaga ang Diyos? Di ba? Yung sinasabing isang Diyos dito, kung ano yung pinaniniwalaan na Diyos ng mga Hudyo, yun rin ang pinaniniwalaang Diyos ng mga Hintil. Di ba sinasabi ng mga Hudyo, wala kayong Diyos? Hindi. Sabi sa Romans, di ba? Or is God the judge of the Jews only? Is He not the God of the Gentiles too? Yes, the Gentiles of the Gentiles too. Kung anong Diyos ng mga Hintil, ay mga Hudyo, yun rin ang Diyos ng mga Hintil. Hindi po yan sa bilang. Hindi po yan, yung Diyos na yan, na one God, hindi po yan sa bilang. Kasi kung bibilangin natin ang Diyos, marami na naman. Di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tawa natin yan. Kapag ikaw ginawa ng Diyos, di ba si Moses ginawang Diyos kay Paraon? Di ba? So, ang paniniwala dito, kung ano yung pinaniniwala ang Diyos ng mga Hudyo,
yun rin ang pinaniniwalaan ng Diyos. Iisa lang, the same belief in God. Hindi po yan one literal God. Okay? Sapagat yung God ng mga Hudyo, sino ba yung God ng mga Hudyo? Sino ba pinaniniwalaan talaga ng mga Hudyo? Di ba si Moses? Nung sinulat niya ang Genesis, ano sabi niya? Yung God created heavens and earth, ang na ginamit ni Moses doon ay Elohim. Elohim. Ang ibig sabihin ng Elohim, ang plural ng ang singular, Eli. Now, pag ang word, ang terminology ay ano yung Aramaic, Eloi. Ayan, napako si Kristo, Eloi, Eloi, di ba? Pero ang Hebrew word, Eli. Okay? At yung Eli na yun, kapag plural, Elohim. Para rin yung kerubim, at serap. Yung uri ng mga anghel. Serap, serapim. Eli, Elohim. So makikita natin, nung binanggit niya ni Moses yan, hindi isang Diyos yan. Kasi Elohim ang binanggit niya. Tama natin yan? Plural. One God in plural form. Okay? Isang Diyos yan. Pero ang terminology yung ginamit ay plural. Okay? Nakuha natin yan? Pero sinasabing one God dito, hindi po bilang. Kaya hindi natin to pwedeng gamitin sa debate para patunayan natin na isa ang Diyos. Kasi ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, may kinalaman sa unity. Ibig sabihin, ang God ng mga Hudyo at God ng mga Hintil ay ay isa. Naka natin, ibig sabihin, the same. The same. Sa Tagalog, pareho. Sa Bisaya, the same. Okay. Okay, so yan. Ito na po yung one body. Di ba? Yung seven ones. Sabi, there is one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is over all and through all and in all. Ang ibig sabihin po sa Pablo, dahil ang drive niya, ang purpose niya, kung bakit niya sinulatan ng mga taga-Efeso ay sa unity, ang ibig lamang sabihin ni Apostol Pablo ay ganito. Mga Jews, mga Gentiles, diyan sa Efeso, there is same body. Meron lamang same body ang mga Hudyo at mga Hintil. Same spirit lang ang mga Hudyo at mga Hintil. Just as you were called on to same hope. Yung mga Hudyo at mga Hintil ay meron same hope. Ang mga Hudyo at mga Hintil ay merong same Lord. At ang mga Hudyo at mga Hintil ay merong same faith. Ang mga Hudyo at mga Hintil ay merong same baptism. Ang mga Hudyo at mga Hintil ay merong same God and Father. So, yan po yun. United in one. Jews and Spirit, united in one body, in one Spirit, in one hope, in one Lord, in one faith, in one baptism. United in one God. So yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa 7 ones na kanyang isinulat sa mga taga-Efeso. Maganda po lagi tayo nag-aaral ng banal na kasulatan. Sabi nga ni Sanbar, Brother Sanbar, dapat kung susunod rin lang tayo, susunod tayo sa lahat. Kung hindi tayo nag-aaral ng banal na kasulatan, may mga gustong ipasunod sa atin ng Diyos na hindi natin gano'n. So dapat lagi tayong nag-aaral ng banal na kasulatan. Lagi merong oras para dyan. Para hindi tayo naliligaw. Para yung mga talatang inaabuso at binibigyan ng ibang mga kahulugan, nakukorek natin. At dahil nga sa sinasabi ko na dapat lagi tayo may oras sa ating pong pag-aaral ng kasulatan, iniimbita ko po kayo.
Premiere po mamayang gabi. Ng akin po na out of the same mouth comes praise and cursing. Yan po ay premiere mamayang gabi 7 o'clock. Maraming salamat po. Amen. Thank you. Salamat sa napaka ganda